Binigyan siya ng 12 oras para isauli ang lahat ng harina. Ang mamahaling relos ng lalaki na nagkakahalaga ng 30 milyon ay aksidenteng nahulog sa malalim na dagat. Ngunit habang hinahanap ito sa ilalim ng dagat, may hindi inaasahang natuklasan siya. Pagkatapos niyang alisin ang buhangin sa ibabaw, isang sinaunang espada ang natagpuan niya roon. Bagamat kalawangin na ang ibabaw ng espada, nagsisilaw pa rin ang liwanag na nagmumula rito. At ang hawakan nito ay may mga mamahaling diamante. Agad niyang naramdaman na ang natagpuang bagay na ito ay tiyak na napakahalaga. Pagkatapos ay dinala niya ito pabalik sa kanilang bangka. Tinawag niya ang kanyang mga kasama at muling sumisid sa dagat. Hindi niya inaasahan na maraming kayamanan pala ang nasa karagatang ito. Agad na nakakuha ulit siya ng isang batong pangtimbang. Dahil sa kanyang maraming taon na karanasan, nahinuha niya na may lumubog na barko sa lugar na iyon. Kaya naman dali-dali niyang ginamit ang kanyang detector para maghanap. Bigla na lang nag-iba ang direksyon ng karayom. Ibig sabihin may nakabaon dito sa ilalim. Agad-agad niyang binuksan ang blower. Tapos ay inayos niya sa pinakamalakas para matanggal ang buhangin sa ibabaw. Habang sabay-sabay na gumagana ang ilang makinarya, unti-unti nang lumitaw ang nakabaong kayamanan. Isang kanyan pala mula ika-18 siglo. Kalahati na nga itong kinain ng tubig alat. Pero dahil sa pagiging luma nito, magandang presyo pa rin ang mapapala rito. Pagkatapos, ginamit ng ilan ng lubad para atali ang magkabilang dulo ng kanyen. Pagkatapos ay pinuno nila ng oxygen ang mga airbag. Naghahanda silang buhatin ang kanyen pataas mula sa tubig. Sa tulong ng mga airbag, madali nilang naiangat ang kanyen. Ngunit habang pataas na sila, isang speedboat ang biglang sumulpot sa ibabaw. Mga tauhan pala ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya. Nakita nilang may human tong barko rito, kaya mag-iimbestiga sila kung ano ang nangyayari. Bawal kasi ang pangangalakal ng isda sa lugar na ito ngayon, kaya pansamantala nilang hindi muna inilabas ang mga kanyen sa tubig. Samantala, sinubukan din ng kasamahan nilang paantalahin ang mga tauhan ng pangasiwaan ng karagatan. Pero hindi rin naman solusyon ang basta na lang silang lumulutang. Kaya napagpasyahan ni Paul na magpakawala muna ng oxygen para tumigil sa pag-angat. Ngunit nadulas ang kasamahan niya. Bigla na lang naubos lahat ng oxygen. Agad na lumubog ng mabilis ang kanyen. Hindi pa nakaka-react ang mga kasamahan ay nadamay na sa ilalim ng dagat. Ang mas masama pa, may braso pang naipit sa ilalim. Agad na tumulong ang ilan para makawala. Pero ang lakas nila ay hindi sapat para maiahon ang kanyen. At konti na lang din ang natitirang oxygen. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay sila. Sa gitna ng panganib, napagpasyahan ni Paul na sumugal at makipagsapalaran. Inilagay niya ang natitirang oxygen sa mga airbag. Huminga ng malalim at pinilit na ianggat ang kanyen. Sa tulong ng mga airbag ngayong beses, nailigtas nila ang kanilang kasamahan sa huling minuto. Pagbalik nila sa loob ng barko, nakita nilang naroon pa ang mga nagpapatrolya. Pero nakilala ni Xiaomi na ang kaharap niya ay kaklase nila noong una. Kaya naman, ilang salita lang ay pinaalis na niya ang mga ito. Dahil sa ilang beses na silang nakahanap ng kayamanan. Napagpasyahan ni Paul na mayroong maraming kayamanan sa karagatang ito. Nang sumunod na araw, muli siyang sumisid sa ilalim ng dagat dala ang kanyang mga gamit. Sa pagkakataong ito, hindi pa man umaabot ng kalahating oras ang kanyang paglangoy. May nakita siyang kumikinang na bagay sa di kalayuan. Sinundan niya ng may pag-usisa ang ilaw. Marami siyang natagpo ang kalawang na mga labi sa daan. Di niya inaasahan na pagkaraan ng pagtawid sa isang lugar na maraming coral, ay may nakita siyang isang eroplano na bumagsak hindi kalayuan. Kaya naman dali-daling tinawag ni Paul ang kanyang mga kasama para tingnan kung ano ang kayamanan na naroon sa loob. Ngunit ng mga sandaling iyon, halos mapatili ang babae sa nakita. Pagkatapos, pinilit nilang buksan ang bubong sa itaas. Sabay-sabay silang pumasok, gamit ang ilaw ng flashlight. Nagsimulang maghanap sila ng kayamanan sa loob ng eroplano. Pero hindi nila alam. Ang laman pala nito ay ilang toneladang harina. Ang halaga nito ay umaabot sa milyon-milyon. Akala ng mga kasamahan niya, ito na ang pagkakataon para yumaman. Araw-araw silang nagpupumilit mang isda ng basura sa ilalim ng dagat. Hindi pa nga umaabot sa 2 supot ng harina ang nahahalungkat nila. Alam ni Paul na ang bagay na ito ay makakasama lamang. Kaya naman agad-agad niyang itinapon lahat sa dagat. Ngunit kahit na ganoon, nasa mahirap silang kalagayan ngayon, di nila alam ang gagawin. Dahil nga ngayon sila ay nagkukulang sa pera. At kung sasabihin nila ito sa pulisya, kaya tiyak na masasarado ang karagatang ito. At wala nang makakain ng ilan sa kanila noon. Kaya't nagpasyang kunin muna ni Paul ang mga kayamanan sa paligid. At pag-iisipan kung paano makapagbigay ng babala sa mga bantay dagat. Nang sumunod na araw,
Nagpatuloy sila sa pangangalakal ng mga kayamanan gaya ng dati. Ngunit habang hindi sila nakatingin, si Xiaomei ay palihim na lumangoy papasok sa eroplano na bumagsak. Plano niyang palihim na magdadala ng ilang sako ng harina para kumita ng mabilis na pera. Ngunit habang tumatawid siya sa loob ng eroplano, naipit ang tangke ng oxygen sa kanyang likuran. Pilit siyang kumakawalang ngunit walang nangyari. Mabilis ding naubos ang oxygen. Nang mga oras na iyon, pagbalik ni Paul sa eroplano, napansin niyang may kulang. Dali-dali siyang kumuha ng tangke ng oxygen at sumisid sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ay lumangoy siya ng diretso patungo sa eroplano. Nakuha nga nila si Xiaomei sa likuran ng eroplano. Niligtas siya sa huling minuto. Pero hindi rin nakatiis ang babaeng may blonde na buhok sa tukso ng harina. Kinagabihan, nagpunta ulit siya sa karagatan gamit ang speedboat. Pumasok siya sa eroplano kasama si Das Wang. At palihim na kumuha pa ng ilang pakete ng harina. Pagkatapos, kinausap nila ang mga miyembro ng sindikato na bumibili ng harina. Plano nilang ibenta ito sa murang halaga. Pero ang hindi niya inaasahan. Ang mga harina pa lang yun ay nawawalang harina ng mga gangster. Napahamak tuloy ang babaeng may blonde na buhok. Pareho silang naaresto. Pagkatapos ay tinawag ni Sang Biao si Paul at binigyan siya ng 10 oras para ibalik ang lahat ng harina. Kung hindi, hindi na sila mabubuhay pa kinabukasan. Napakalakas ng intimidation ng leader ng mga gangster. Ngunit si Paul ay kalmadong nagsabi, wala tayong kagamitan para mahanap ang iba pa. 3,000 piso ang kailangan sa kagamitan, at hindi na maibabalik ang bayad. Agad na nagsabing walang problema ang Don. Pagkatapos ay nagsuot na sila ng mga bagong bailang kagamitan, at muling bumalik sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Ngunit hindi inaasahan na may hindi inaasahang natagpuan sila. Sila pala ang matagal na nilang hinahanap na lumubog na barko. Ang mas nakapagpasorpresa pa sa kanila ay, sa loob ng lumubog na barko ay hindi lamang maraming sinaunang kayamanan, kundi mayroong ginto na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tuwang-tuwa sila dahil dito, pero hindi pa ito ang tamang panahon para saluhin ang mga kayamanan. Kailangan pa nilang mahanap ang mga harina sa limitadong oras. Pagkatapos ay itinala nila ang kinaroroonan ng lumubog na barko. Pagkatapos ay bumalik sila sa loob ng eroplano at nagsimulang magkarga ng harina. Isang-isa nilang inilipat ang mga sako gamit ang crane papunta sa speedboat. Ngunit sa oras na yon, may isang peteng na palihim na lumalapit sa kanila. Nang marinig ni Paul sa deck ang mga hiyaw, dali-dali siyang tumalon sa dagat para tumulong. Bagamat matagumpay niyang nailigtas ang babaeng may blonde na buhok, malubha pa rin ang sugat nito sa hita. Pagkatapos ay dali-dali nilang dinala ang babae sa ospital. Kahit na pinaghirapan ng doktor na iligtas siya, ang babaeng may gintong buhok ay namatay dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Nakarating din si Xiaomei sa ospital. Kinausap niya si Paul at sinabing huwag masyadong malungkot. Habang pauwi na sila sakay ng kotse, bigla na namang sumulpot ang mga drug dealer. Dahil hindi nila naibigay ang harina sa takdang oras, gusto na nilang patayin sina Paul. Wala silang nagawa kundi tumakas gamit ang sasakyan. Ngunit hindi sila hahayaan ng mga drug lord na makatakas. Naghabulan sila sa eskinita. Biglang may humarurot na sasakyan sa gilid. Hindi na sila nakapag-iwas at bumangga sila. Nakita nilang papalapit na ang mga drug lord sa kanila. Mabilis na pinatakbo ni Paul ang sasakyan para makatakas. Pagkatapos ay pinapante niya si Datong para ilayo si May. Siya mismo ang bumaba ng sasakyan para pigilan ng mga drug trafficker. Ibinigay niya ang lahat ng nakuha niyang kayamanan sa pangalawang tauhan. Umaasa siyang bibigyan pa sila ng ilang araw. Ngunit hindi inaasahan na pagkatapos kunin ng pangalawang tauhan ang kayamanan, ibinalik pa rin si Paul sa kulungan. Ngunit noon, biglang napansin ni Old Black na may mga bakas ng pagkakagalaw sa loob ng bahay. Agad siyang nag-alarma, habang isa-isa niyang tinitignan ang bawat sulok ng silid. Bigla na lang akong binaril. Tapos, lumabas si Sang Biao mula sa dilim. At siya pala ang tunay na nasa likod ng lahat. Nang malaman ko ang totoo, dali-dali akong tumalon sa dagat para makatakas. Nakita yun ng mga drug lord at pinaputokan ako. Pero pinigilan sila ni Sang Biao. Dahil hindi pa nila alam kung nasaan ang Shabu. Kaya dapat makuha si Paul na buhay. Pero paano madaling mahuhuli si Paul na matagal nang sumisisid sa dagat? Dahil sa napakahusay niyang kapasidad ng baga, matagumpay siyang nakaligtas sa paghabol. Pagkatapos ay sumulpot siya sa ibabaw ng tubig at kumapit sa tabla ng bangka, at nakasakay pa siya ng libre. Samantala, si Xiaomei naman ay nakahanap ng matandang kaklase na nagtatrabaho sa istasyon ng pulis, at sinabi niya ang lahat ng tungkol sa pagkakatuklas ng harina sa ilalim ng dagat. Pero hindi niya inaasahan na binili na pala ito ni Sang Biao. Agad niyang ibinigay si Xiaomei kay Sang Biao. Pero hindi lang sila nakakuha ng anumang pabuya ang mga pulis, at binaril pa sila ni Sang Biao at pinatay. Pagkatapos
Pagkatapos, tumawag si Sang Biao kay Paul. Ginamit niya si Xiaomi para pagbantaan si Paul at ibigay ang mga gamit. Kung hindi, itatapon niya ito sa dagat para maging pagkain ng mga isda. Wala nang nagawa si Paul kaya't kinausap niya ang kaibigan niyang si Das Huang. Nagplano silang dalawa kung paano mapapatay si Sang Biao. Nagdesisyon silang gamitin ang harina para mailapit si Sang Biao sa eroplano na bumagsak. Iniisip kung paano palihim na papasukin ng tubig para patayin siya. Di nagtagal, dumating na si Sang Biao kasama ang mga drug trafficker sa lugar na iyon sa dagat. Pero pagkaangkla pa lang ng bangka, nakita na ni Sang Biao ang maraming harina na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Kung gusto niya ang natitirang harina, kailangan niyang lumusong at hanapin ito. Natatakot na sirain ni Paul ang mas maraming harina. Dali-daling inayos ni Sang Biao ang kanyang mga gamit at sumisid silang lahat kasama ang kanyang mga tauhan sa dagat. Ngunit ito ay sadyang naging bitag ni Paul. Hindi niya sila kaya sa lupa. Ngunit sa ilalim ng dagat ay ang larangan ni Paul. Gumamit siya ng isang pana na gawa sa goma at tinutok ito sa mga drug trafficker at panyana. Agad na nabahira ng maraming dugo ang tubig dagat. Agad na naaakit ang mga piteng sa amoy ng dugo at di naganan at pinagpupunit ang mga drug trafficker. Nang mga oras na balak ni Paul na bumalik sa cabin para kunin ang tangke ng oxygen. Ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran ni Sang Biao. Halos masaksak na si Paul sa dibdib at nagsagutan sila. Sa gitna ng panganib, hinablat ni Paul ang tangke ng oxygen ni Sang Biao at lumangoy ng mabilis papunta sa pwesto ng driver. Ginamit niya ang lahat ng lakas para hampasin ang tangke ng oxygen sa kanyang paanan. Mabilis ding nag-aayos ang arma si Sang Biao ng mga oras na iyon at titingnan kung sino sa dalawa ang mauuna sa pag-atake. Ngunit agad ding natapos ni Sang Biao ang pag-aayos ng kanyang pana. Nang akmang hihilahin na ni Sang Biao ang gatilyo, matagumpay na binuksan ni Paul ang tangke ng oxygen. At sumabog nga ang eroplano. Natunaw si Sang Biao dahil sa impact ng pagsabog. Pagkatapos, sinamahan ni Paul ang lahat patungo sa kinaroroonan ng lumubog na barko. Matagumpay nilang naiahon ang sinaunang kanyen. Kasama na rin ang napakaraming ginto na nasa lumubog na barko. Mula noon, nabuhay ng masaya sina May at Paul.